Para sa lahat ng seller, para sa lahat ng buyer, makinig, di biro ang perang pinaghirapan. May blogger na kilala sa bentahan ng kotse, maraming upload, maraming taong bilib sa boses. Makintabang pintura, pogi ang itsura, pero sa ilalim may tagong problema pala. May buyer na naniwala, inipon ng sweldo, pangarap magkaroon sariling sasakyan mismo. Pagkalipas ng araw lumabas ang diferensya, maingay ang makina, sablay ang performance niya. Bumalik sa shop, dala ang veteranong mekaniko, tahimik magsalita pero alam ang totoo. Inisaysa ang sira, malinaw ang paliwanag, hindi paninira, trabaho lang na matapat. Babala, maging responsable sa pagbenta at pabili ng second hand na kotse. Hindi laro ang pera ng ordinaryong katotohanan ng hanap, hindi puro palabas lang dito. Babala, mag-ingat mga kababayan, suriin muna bago pirmahan, dahil ang tiwala pag nasira, mahirap nang buuin pa. Pero uminit ang usapan, naging pabigat ang salita, kayang bumiyahe hanggang Baguio o Bicol pa. Pero sabi ng mekaniko may diferensya talaga, papatayusin ang problema, hindi puro depensa. Nag-react ng taong bayan, umingay ang social media, galit po na tanong, sino ba ang tama? Kapag negosyo ang hawak, dapat may pananagutan, hindi puro yabang, kailangan may paninindigan. Di lahat ng boyer eksperto sa makina, kaya wag abusuhin ang tiwala nila. Transparency, honesty, yan ang puhunan, hindi views, hindi fame, hindi kayabangan. Kung may sira sabihin, kung may issue amin, mas okay ang tapat kaysa reputasyong wasakin. Babala, maging responsable sa pagbenta at pagbili ng second hand na kotse. Buyer man o seller, parehong may obligasyon, respeto at katapatan ng tunay na solusyon. Buyer, magdala ng mekaniko, huwag padalos-dalos sa pirma at deposito. Seller, maging totoo sa kondisyon para iwas gulo, iwas eskandalo. Babala, para sa lahat ng bumibili, huwag magmadali, suriin ng mabuti. Babala, para sa lahat ng nagbibenta, integridad ang tunay na panalo sa negosyo. Hindi sapat ang salita, patunayan sa gawa.